Pinagluto mo na, pinag-aral mo na, inalagaan mo na, tapos babastusin ka. Kasi ang sakit isipin, no? Ikaw yung unang bumabangon para may makain sila. Ikaw yung nag-iisip kung may baon pa, kung may uniforme pa, may kailangan pa sa school. Ikaw yung nagtitipid para may maibigay. Ikaw yung nagtitiis kahit pagod ka na. Tapos kapag pinagsabihan mo, ikaw pa ang masama. Kapag ginising mo, ikaw pa ang distorbo. Kapag pinapaalalahanan mo, ikaw pa ang nakakarindi. Kapag nagsalita ka, ikaw pa ang sasagutin na parang wala kang ginawang tama. Hindi nila alam na yung tinatawag nilang sermon, madalas concern yun. Yung akala nilang pangungulit, madalas takot yun. Takot kang mapahamak sila, takot kang mapariwara sila, takot kang masayang buhay na ipinipilit mong ayusin para sa kanila. Hindi ka galit dahil gusto mong kontrahin sila. Nasasaktan ka kasi yung anak na inaalagaan mo, minsan siya pa yung unang nakalimot kung sino ka. Pero sa totoo lang, ito ang hindi nila iniisip. Hindi porket nanay ka, hindi ka na nasasaktan. Hindi porket sanay kang magpatawad, ibig sabihin okay lang na bastusin ka. Hindi porket araw-araw kang nandyan, ibig sabihin wala nang bigat yung pabalang nilang sagot, yung bastos nilang sinasabi. Kaya sa mga anak dyan, bago ka sumagot ng bastos, tingnan mo muna kung sino ang kaharap mo. Baka yung binabastos mo, siya rin yung taong pinapagod ng sarili niya araw-araw para lang hindi ka mapabayaan. Kasi kahit siya mismo, matagal nang napapabayaan ng sarili niya, maging okay ka lang.